Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aliho, taga-Tagbilaran sa Bohol. Hindi ko lubos sa kalain na itong babaeng nawiwilihan ko noon, meron palang kakaiba. Gumalgala lamang ako noon sa may bandang parke ng Tagbilaran. Paparating kasi ang Pasko noon. Kumikinang ang paligid sa Christmas lights. Doon ko nakita itong pinupunto kong babae. Huling mga taon ito ng dekada 90. At ang edad ko noon, 19 na taong gulang. Katawag pansin ng babaeng ito lalo't noong napadaan ako sa kung saan ako nakatambay, amoy halimuyak ng sampagita. Napakabango niya. Nasundan ko ng tingin na doon ko napagtanto na maganda pa lang talaga. Maganda at napakasimple ng kasuotan. Nakasayang azul. Nakatsinelas pa ito. Pasado 7:00 impunto noong mga panahon na yon. Tandang-tanda ko ang lahat. May orasan ako noon at inaantay ko ang kapatid ko sa 8:00. Nagpagupit kasi ito. Lumapit ako sa babae. Tinititigan ko lamang yon. Yun bang parang baliw ako. Napayuko pa nga yun eh. Bumibili siya ng cotton candy. Maya-maya noong paalis na ito, sinundan ko. Sinabayan ko. Tapos ay tinanong ko sa kung anong pangalan sabay pahabol ng parang kilala kita pero hindi ko lang matandaan. Napangiti ang babae. Ako naman noon, napayuko gawa ng lumitaw lalo ang kagandahan nito. Walang halong biro. Maganda siya parang si Rufa po, pero may pagka-morena lang. Hanggang sa nagpakilala ito. Pero bigyan na lamang natin siya ng pangalang Rowella. Matapos lang magpakilala ay mabilis na naglakad ito. Ako naman ay sinundan ko pa rin siya. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira. Hanggang sa tumawid ito ng kalsada. Tapos itong binili niyang cotton candy. Inabot niya sa batang paslit na palaboy. Napahinto ako at napanganga. Namangha sa babae. Napakabait niya. Tumingin pa ito sa akin. Malapit ko nang maabutan pero naglakad ulit at lumiko na patungo sa may perya. Hindi ko na siya nakita doon buhat nang naglaho ito. Kung sa bagay maraming tao. Pero dapat maabutan ko pa parang nagtago Hindi katagalan ay hinayaan ko na lamang ito. Kako sa sarili ko, magkikita din kami balang araw. Maya-maya ay dumating na ang kapatid ko. Titibo-tibo po ito. Tapos matanda sa akin ito ng 3 taon. Nagpagupit ito na parang si Jose Rizal. Pangalanan po natin siyang Vina. Umuwi na kami. Nasa may bandang timog ng Tagbilaran ang bahay namin. Aaminin ko may kaya kami sa buhay. May negosyo ang mga magulang tapos doktor pa si Tatay Jelord. Naghahanap ng katiwala ang aking ama kasi nga itong katiwala naman ni matanda na at gusto na daw tumigil. Kahit pa paano mapaglaan ng mahabang oras ay hindi kami kung hindi yung pamilya niya naman. Isang umaga, habang nasa terasa ako sa itaas ng bahay namin ay tumunog ang bell. Alarm ito sa may gate. Tinanaw-tanaw ko ito. May nakikita akong tao sa labas pero hindi malinaw. Ulo lang kasi ang nakikita ko noon. Sa may parting buhok ito. Malaki ang bahay namin. Sa panahong yun ay moderno ito. Parang duplex pero malawak ang paligid. Hindi po ito subdivision. Lupain talaga namin. Nakapalibot ang bakod. Nasa 600 square meters yung lapad. Sa may likod banda ay may gate din doon na kung saan naman patungo na ito sa farm ni tatay. Mga manukan yun. Mahilig kasi si tatay sa manok. Paulit-ulit na tumutunog ang bell. Walang nagbubukas gawa ng wala ang katiwala.
Ang lalaki namang inatasan sa manukan, abala. Tapos kami lamang ni Ate Vina doon. Na kung saan naman itong kapatid ko ewan ko dito. Matigas pa sa bato. Naroroon ang silid niya sa ibaba. Hindi ito halos lumabas ng bahay. Kung kaya naman ako na lang nun. Kamot-kamot ko pa yung ulo ko. Habang papalapit ako sa may gate, nakasilip itong tao doon sa maliit na bintana sa may gate. Babae. Pero hindi klaro kasi nga may mga horizontal na bakal kung saan nakaharang sa may bintanang yon. Pagkalapit ko ay sumambulag sa akin ang samyu ng pamilyar. Mabangong halimuyak ng sampagita. Bigla akong napangiti nun. Hindi ko ina-assume na siya yung nasa labas. Pero hindi ko alam Umaasa ako. Gawa nang naalala ko yung amoy na yon. Pagkabukas ko, napatulala ako. Si Ruela ito. Nagkatitigan kaming dalawa at kapwa nagulat. Mabilis naman akong naka-adjust at nagkunwaring kalmado. Sabi ko ay anong ginagawa niya doon. Ayon sa kanya, siya daw ang ipapalit sa katiwala. Dito umano siya dinala sa bahay. Yung katiwala daw ay kaibigan ng tiya niya. Pero hindi sila magkakapit bahay nun. Ikaw? Nakakagulat naman. Parang sinadya. Gusto kasi talaga kitang makita. Hindi ko inasahan na ngayon ko pala makikita. Natatandaan mo ba ako? Ako yung nasa parke. Sabi ko nun. Nagulat pa itong si Ruela at napatanong kung ako ba talaga yon. Oo, ako yun. Gusto ko nga sanang malaman kung saan ka nakatira. Pero ang bilis mong maglakad. Ang sabi naman nitong si Ruela, nagmamadali daw siya. Pinapasok ko ang babae. Napakalakas ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko alam pero naniniwala ako sa tinatawag na tadhana nun. May yaka ba namang na love at first sight ako tapos lagi kong naiisip yung babae. Tapos kusang lumapit sa akin, di ba? Naiisip kong hikaw siguro sila sa buhay. Pero hindi po halata sa balat at pananamit niya Probinsyana ito pero presentable siya tingnan. Mahiyain. Ayaw pumasok kasi nga magugas pa siya ng paa. Sinabi ko sa kanya na walang problema. Kahit dalhin pa niyang tsinelas sa loob nun. Maya-maya ay dumating na sina tatay at nanay nun. Akala ko hapon pa. Napaaga pa lamang ito kasi nga yun din ang mga sandaling dadating na yung bagong katiwala. Nasa sala si Ruela. Nakaupo lang. Hindi ko lubos mapagtanto sa kung bakit ang lakas talaga ng karisma niya. Bukod pa dyan itong halimuyak ng sampagita. Parang ginagayuma ako. Nasa kusina ako nun. Si Ate Vina naman ay lumabas na. Kasama siya nila nanay at tatay doon sa sala kausap si Ruela. Mukhang natitipuan pa nga ata ng kapatid kong titibu-tibu tong babaeng to Sabi ko sa sarili ko, hihiritan ko ito mamaya. Matapos lamang makapag-usap at natalakay ang mga gagawin na kagaya lamang ng ginagawa ng unang katiwala, nagpaalam ng muli si Ruela. Sa Lunes daw siya magsisimula. Lalo't stay in kasi yun at magdadala siya ng kagamitan. Ito nga palang magiging silid ni Ruela ay katabi lamang ng silid ko sa may itaas. 3 ang silid sa itaas na sa may bungad ng balcony sa akin. Tapos sunod na yung kay Ruela. 3 araw na lang magiging karatig silid ko na ito. Umuwi na si Ruela. Pero pinahahatid naman ito ni tatay. May sasakyan kaming pick-up at Civic nun. Si Ate Vina umano maghahatid pero mabilis kong hinarangan noong sasakay na ito ng Civic. Sabi ko ako na lang. Hindi naman nakapalag si ate. Hinatid ko si Ruela. Akala ko ay patungong bayan ng kanila kasi nga doon ko naman ito nakita pero pabukid pala. Hanggang nasa biyahe ay kinakausap ko ito. Nagtatanong ako sa kung bakit gumagala ito noon sa parke. Napakalayo naman pala ng bahay nito. Ay naman kay Ruela may kasama daw siya noon. Sino? Kapatid mo ba? Tanong ko.
Ayon sa kanya ay kababata niya umanong lalaki nun. Ginala daw siya. Natahimik ako ng saglit. Napaisip ako, may nobyo na ba ito? Kababata daw eh. Pero imbis na tanungin ko yung relasyon nila ay minabuti ko na lang na mag-segue ng usapan. Baka kasi mahalata eh, na medyo alam niyo yun, may kirot. Bukid na bukid ang lugar, pero may kalsada naman. Pinaparada lamang ako nito sa isang banda. Napakasukal ng lugar na yon. Tinanong ko siya kung saan siya nakatira. Tinuro niyang daan. May daanan doon sa napakasukal. Puro saging at matatayog na kahoy ang nandito. May mga niyog din. Sabi ko ay ihahatid ko siya. Kahit papano'y malaman ko kung saan talaga siya nakatira, pero tumanggi ito. Siya na lang daw. Basta't alam ko na umano kung saan siya bumaba. Ang daanan naman na yon, daanan talaga patungo na sa bahay nila eh. Maraming mga bahay doon pero mga kaanak lang. Hindi na ako nagbigay ng reaksyon. Sabi ko'y magkita na lamang kami sa Lunes. Dagdag ko anong oras siya aalis kasi nga susunduin ko na lamang ito dito mismo sa lugar na ito. Sabi niya nahihiya daw siya. Siya na lang umano. Huwag na umano akong mag-abala. Tsaka baka ihatid daw siya ng kababata niya. Para akong maiirita nun. Puro kababata. Pero syempre pinilit kong kumalma. Medyo nasasaktan ako kahit wala namang namamagitan sa amin. Nginitian ko na lang tapos tumango naman yun at nagsimula na maglakad. Parang may nagtutulak sa akin na sundan ito. Nung makalayo na isinundan ko. Lumiko yun sa liblib at biglang nawala. May daanan naman. Pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa may nakita akong biglang lumabas sa gilid nun. Lalaki. Matangkad na may kaitiman. Nasa gitna na ito ng daan. Nakatagilid lang tapos nakatitig ito sa akin. Ang bawat gilid ay mga matataas na damo at saging. Bay, nakita mo ba yung babae? Nawala na lang eh. Inihatid ko siya. Katiwala siya namin. Mga 3 dipa ang layo naming dalawa. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang yon. Ako naman ay nakaramdam ng takot nun. Baka mamamatay tao ito tapos nang bagat lang. Laki pa naman ng katawan. Magkasing tangkad lang kami pero maskulado ito. Hanggang dyan ka na lang. Umuwi ka na sa inyo. Napatulala ako nun. Napasimangot ang muka. Sabi ko galit ba siya? Dagdag ko noon ay mabuti akong tao. Sinusundan ko lang gawa ng gusto kong malaman kung saan nakatira ang katiwala namin. Bingi ka ba? Malinaw ang pagkakasabi ko. Umuwi ka na sa inyo. Pagkatapos nito makapagsalita ay humarap na talaga ito sa akin tapos naglakad ito palapit. Siyempre umatras ako nun. Mabilis akong pabalik. Sinundan ako. Napapamura ako gawa ng baka totoong hinawala ako nun. Hanggang sa nakasakay na ako sa may sasakyan at kaagad pinandar. Nakita ko pa sa side mirror na nasa tabi ng daan at nakatanaw sa akin. Sino kaya yun? Pagsapit ng Lunes ay gabay na nang makarating si Rowella. Inaasahan ko ito mula pa kaninang umaga. Pero ginabi. Ang sabi pa nun, may tinapos lamang umano itong gawain kasi nga wala nang tatrabaho nito dahil magiging katiwala na siya. Naintindihan naman ng mga magulang ko. Tahimik lamang ako nun. Patango-tango habang dumadaan ito sa sala kasama si nanay. Pumanik ito sa itaas at doon na sa ikalawang silid pinapasok. Sa isip ko kapag nagkaroon ng pagkakataon ay kakausapin ko ito. Hingi lang paksa doon sa lalaki. May pagdududa ako na baka yun ang sinasabi niyang kababata noon. Pero hindi ito lumabas ng silid. Kung sa bagay, malalim na gabi naman na. Kinabukasan ng umaga, ang agang naglinis. Tapos na ang trabaho niya sa hardin at kusina. Nagsasampay na ito ng mga nilaban niyang basahan. Madaling araw itong nagtatrabaho. Bagay na natuwa naman ang mga magulang ko kasing masipag tsaka
makakapagpahinga din na maaga si Rowella. Nakabuntot naman dito si Ate Vina. Nag-uusap sila. Ako nag-aalangan. Nasa pagitan ako ng walang kasiguraduhan sa nararamdaman ko noon kasi nga, may nobyo eh. Maraming araw ang lumipas. Nagpasko, nagbagong taon na lang. Nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap pero hindi ko nabuksan yung patungkol sa nangyari doon sa bukid. Consistent si Rowella. Madaling araw ay gising na ito. May isang beses pa nga na nagluto yun na hindi naman sana niya gawain ito eh. Si nanay kasi yung nagluluto. Chef po si nanay. Napakagaling magluto nito. Kung sa bagay, culinary arts ang natapos niya at nag-proceed pa ng HRM. Hanggang sa paghuhugas lamang si Rowella dapat. Para bang nagkapalagayang loob sila ni nanay. Dahil napapansin kong lagi na silang nag-uusap tapos doon pa sa may kusina. Isang gabi, hindi patulog si Rowella. Naroroon ito sa may terasa. Naglilinis ng mga figurine. Nilabas yung mga figurine at nilagay sa may terasa sa itaas nun. Hinugasan tapos pinunasan. Lumapit ako. Tinanong ko siya noon sa kung sino yung malaking tao na humarang sa daanan. Yung naroroon ako sa may lugar nila banda. Sinundan kasi kita tapos sinarangan ako eh. Doon na sa may paakyat na yung basta yung paakyat na lugar na yun pagkaliko mo. Sama ng titig sa akin. Sinabihan ako ni Rowella na dapat ay hindi na ako lumapit doon. Dapat ay hindi na umano ako sumunod. Sabi niya umano siya na. Mabuti at wala umanong ginawa sa akin. Meron sana kung hindi pa ako nakaalis. Sino ba yon? Doon ay sinabi ni Rowella na yun ang kababata niya. Natahimik at natulala ako. Sabi ko na nga ba kababata niya yon. Dito ay nagtanong ako sa kung may relasyon ba sila noon. Tumingin ito sa akin at tumawa. Tawa na animoy aliw na aliw. Kagad ko namang sinabi na hindi ako nagsiselos, na nagtatanong lang. Sabi niya hindi umano. Wala daw siyang relasyon doon. Humingi pa ito ng tawad tapos sinabi niyang tatapusin niya muna yung trabaho niya. Wag na sir Aliho lang. Tsaka amo mo naman ako. Ayos lang dahil nakita ko naman na ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos eh. Ako din yung lumapit para kausapin ka. Talaga ba wala kayong relasyon? Tumango ang babae nun. Sabi ko sa sarili ko, kung wala silang relasyon magandang balita ito. Nakipagkwentuhan ako sa kanya. Pinatigil ko ito sa trabaho. Nawala naman sila nanay at tatay kasi. Bukas pa yung uwi. May pinuntahan lamang na lupain at bibilhin daw namin. Tatayuan ng resort. Nasa tabing dagat kasi ito. Nagsisimula na akong magbukas ng usapan partikular sa nararamdaman ko sa kanya. Prangka talaga. Kako nung una ko siyang nakita ay nagkagusto na ako. Tapos sinundan ko ng mga katagang kung pwede ba akong manligaw. Sabi niya hindi daw pwede. Naamo niya raw ako. Bakit may nagsabi ba na hindi tayo pantay lahat? Luho lang naman yung meron kami pero simple lang din naman kami. May nararamdaman kasi talaga ako sa'yo, Rowella. Hindi na nagsalita si Rowella noon. Umalis ito. Tangay ang mga natapos niyang figurin. Kako babalikan yata ang iba kasi nga may naiwan pa naman doon sa terasa. Hinantay ko ito pero pumasok na ito ng silid niya. Binigla ko ba naman Dapat pala nagpakita muna ako sa kanya ng mga motibo. Pero kasi ng mga nakarang araw medyo na-off kasi ako gawa ng may kababata nga ito. Pero ngayon malinaw na sa akin na pwedeng ligawan at pwedeng maging kami. Sabi ko pa, hindi ko ito tatantanan. Nagtungo na ako sa silid ko. Binuksan ko ang bintana at baka nakadungaw itong si Rowella. Madalas ko kasi itong napapansin na nakadungaw. Pero pagsilip ko wala ito. Itong bintana namin ay sliding tapos may harang na bakal. Nabubuksan ang bakal na ito. Kumbaga, gate type ang harang o grillstone. Pero makikita sa kabila kung may tutungaw. Pinaparinggan ko ito.
Bukas naman ang bintana sa silid niya. Nakakawa hindi ako susuko. Naaantayin ko siya. Basta ang sigurado lang ako noon ay malalim ang pagkakagusto ko sa kanya. Walang tumugon. Hanggang sa naamoy ko na naman itong samyo ng sampagita. Napapailing na lamang ako. Nagpapabango siya sa pagtulog. Naiisip ko noon sa kung ano kaya ang postura niya sa pagtulog. Maganon yung iniisip ko, gawa ng mapusok ako noon eh. Hanggang sa inantok ako at nakapagdesisyon ng matulog na lang. Bukas ang bintana at hindi ko sinara. Para kahit papano ay naroroon pa rin ang samyo niya. Habang nakahiga ako ay napapansin kong tila nawawala yung amoy ng sampagita. Parang bumabaho. Yung kaninang napakabango, napakasangsang na. Yun bang parang nasa tambakan ng basurahan na halo-halo ang amoy. Ganon na ganon. Hinayaan ko lang hanggang sa nakarinig ako ng tunog butike. Napakalakas nun. Parang nasa gilid lamang ng tenga ko. Parang nasa tabi ko lang. Bumangon ako at nakiramdam. Isasara ko sana ang bintana buhat ng naroroon pa rin ang amoy. Pero may nakita ako, Sir Seth. Doon sa may puno sa labas ng bakod. Puno yun ng duldol. At merong tao doon. Lampas sa bubunga ng habog nito at naroroon talaga ito sa may itaas. May buwan. Malinaw sa akin ito. Parang babae na napakahaba ng buhok. Pero maitim na anino lamang siya. Nasa isang sanga. At ang sangang ito abay, mantakin yung manipis. Ilang mga sandali lang ay biglang umupo. Tumuwad-tuwad ito habang nakaangat ang isang kamay na animoy aabutin ng buwan. Unang nasa isipan ko noon, aswang to. Naniniwala ako sa ganon, Sir Seth. Maya-maya nakarinig ako ng langit-ngit. Doon ito galing sa may kabilang silid. Pagsilip ko, yung bakal na grill sa bintana ng silid ni Rowella, nakabukas. Yun ang naglilikha ng paglangit-ngit. Bakit bukas, di ba? Madali lang intindihin, Sir Seth. Baka si mabash pa ako eh. Baka kapag nagpakamangmang may masabi pang mga kagiliw. Siyempre, kagad kong naisip na, hindi kaya itong nakapatong sa punong ito. Si Rowella. Para makumpirma ko, lumabas ako noon at kukunin ng susi sa ibaba. May mga duplicate na mga susi at nasa silid ito ng mga magulang ko. Wala naman sila kaya kukunin ko yon. Total, bukas naman lagi ang silid nila dahil laging pinapalinis ito kay Rowella. Pagkakuha ko sa susi, bumalik ako sa may itaas. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang ko. Nakabungad si Rowella sa may pintuan nun. Bukas ang silid niya. Nakatitig ito sa akin na parang nagtataka. Sabi pa nun, may nagkukumahog daw at nabati ang pagtulog niya. Sino daw yung tumatakbo? Hindi ako nagsalita nun. Tinago ko sa likod ko yung susi. Papanong naroroon ito tsaka nakabihis yun? Yung nakita ko sa may bintana, alam kong nakahubot-hubad naman yun eh. Tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin at bakit parang gulat na gulat ako. Wala. Ako yung tumatakbo pababa. Sumama yung tiyan ko eh. Baka hindi ako umabot sa banyo. Pero yung rason ko mali talaga, Sir Seth. May banyo kasi sa may itaas. Sinabi pa nga ni Rowella na may mas malapit naman daw at bakit doon pa sa ibaba. Nakasara kasi. Tapos hindi ko nabuksan kaagad kaya yun, dumiretso na lang ako dito sa baba. Naglakad si Rowella doon sa ikatlong silid. Naroroon sa dulo ang banyo. Pinihit nito ang trangkador. Bumukas yun. Hindi na lang ako kumibo pa. Para bang hinahanapan ako ng pagkakamali. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin at tinawakan ng noo ko. Dinampi lamang nito ang kamay niya.
Sinusuri niya siguro kung nilalagnat ako nun. Hanggang sa dito ko na sinabi na natatakot ako kaya bumaba ako kasi nga meron akong nakitang aswang nun. Tinuro ko sa kanya kung saan. Doon kami sa silid niya dumaan. Mabango pa rin ang silid niya. Sampagitang-sampagita. Kako dyan sa duldol, nakapatong. Aswang ang nakita ko dahil wala namang makakagawa noon na normal na tao. Ay naman sa kanya, panay naman daw siya silip doon at wala naman siyang nakikita. Binuksan niya pa umano yung grills kasi nga mas gusto niya makita ang kabuuan ng ibaba noon. Basta nakita ko siya, dyan talaga. Maliwanag kasi nga yung may buwan, di ba? Imposibleng hindi mo napansin yun eh. Napansin ko nga, may mas pumapabor pa nga yung punong yun sa tapat ng silid mo eh. Sinabi nito na baka guni-guni ko lamang umano. Baka masyado umano akong nag-isip sa mga sinabi niya. Humingi ito ng tawad at sinabi niyang hindi daw talaga pwede. Doon parang nag-iba yung topic, Sir Seth. Parang nabaliwala sa akin yung aswang. Lalo na't nasa silid niya ako tapos kami lang dalawa. Baka nga, pwede naman yun, Rowella. Sige na, wala namang makakaalam nito maliban na lang sa atin eh. Bigyan mo ako ng puwang. Wala akong pake sa kung ano yung katayuan nyo at kung sakaling malaman to ng mga magulang ko eh. May intindihan naman siguro nila. Sino bang hindi magkakagusto sa'yo? Maganda, mabait. Inabutan mo nga ng cotton candy yung palaboy eh. Bumuntong hininga si Rowella. Tumingala sa buwan tapos nagsalita nun. Ayon sa kanya'y pag-iisipan niya. Dapat din niyang pag-isipan ito gawa ng tingin niya ay hindi talaga maganda ang magkaroon ng relasyon sa marangyang tao. Na may masasabi talaga ang mga kaanak umano namin, lalo na't pumapatol ako sa isang katiwala lang. Aantayin ko yan Pero ito lang ililinawin ko. Bugso ng puso ko ito at hindi sariling kahalayan. Tumango si Rowella. Pagkatapos ay umalis na ako noon. Sabi ko sa sarili ko, sayang naman. Hindi niya pa ako sinagot sa mga puntong yon. Naroroon na eh. Kinabukasan, tiningnan ko ulit yung puno. Bumaba ako tapos lumabas ng gate. Dito sa gilid ng puno na pumapabor sa may bakod na, may tila bakalmot. Klarong-klaro. May mga sariwa tapos may kamakailan lang. Ibig sabihin nito ay hindi ako nagkakamali sa nakita kong aswang. Na inakala ko pa na si Rowella yon. Papasok na ako ng gate. May nahagip ang paningin ko. Sa unahan, sa may tawid ng kalsada. Napasimangot na mukha ako gawa ng hindi ako pwedeng magkamali nun. Yun yung lalaking humarang sa akin doon sa daanan patungo sa lugar nila Rowella. Hindi ako natakot. Baluarte ko naman yun eh. Pero ang tanong, bakit siya naroroon? Naglakas loob ako at lumapit ako dito. At noong ilang distansya na lamang, huminto ako at nakipagtitigan sa kanya. Dinuro ko ng daliri. Kako hindi magandang biro yung ginawa niya sa akin noon. Hindi ito nagsalita. Nasa tabi lamang ito ng daan. Na ang gilid naman noon ay mahabang pader na ang loob ay isang factory. Tumalikod yun. Naglakad tapos sumasaglit ng tingin. Sabi ko baliwata tong taong to Susundan ko sana kaso baka naman banatan ako kapag nakalayo na. Pagkabalik ko ay naroroon si Rowella sa may terasa. Nakatanaw. Yumuko yun ng matitigan ko. Naguguluhan ako nun. Bukod sa aswang ay may kung ano pang nagpapabagabag sa akin. Itong pagkatao ng kababatan ni Rowella. Hindi kaya nagsisinungaling sa akin yung babae. Tsaka yung aswang bakit tila ba nagpakita ito nung nasa bahay na si Rowella? Hindi naman pwedeng siya nun. At lalong hindi din yung lalaki kanina. Marami pang araw ang lumipas. Panay sipat ako doon sa may duldol. Pero wala na. Hindi ko na nakita ang aswang. Si Rowella ay pilit kong sinisingil sa sagot niya pero wala pa. Hindi pa daw napapanahon. Naaatat na syempre. Nakakahalata naman itong kapatid ko kung kaya nilulubayan niya ang katiwala.
Bali, hinahayaan na lamang siguro noon na ligawan ko ito. Nakakahalata na rin sila nanay at tatay pero hindi naman ako sinisita. Natutuwa pa nga at nakikita ni Rowella ang reaksyon nila. Sinabi ko talaga na ayos lang sa mga magulang ko pero ayaw pa rin ni Rowella. Hindi pa daw siya handa nun. Hanggang sa namatay si Lolo, lahat kami pumunta sa Lamay. Doon lang ito banda sa may bayan. Ang naiwan ay si Rowella. Umuwi ako noon gawa ng may nakalimutan ako. Yung binili kong damit ito para sa lolo kong namatay. Hindi ko man lamang naibigay sa kanya nung buhay pa siya. Nakalimutan kong ihatid ito nung Pasko. Pagkarating ko malapit sa amin sakay ng pick-up, napansin ko yung lalaki na kababata ni Rowella. Nasa may gilid ng daan malapit sa amin. Pinarada ko ang sasakyan. Pasado 10:00 na noon ng gabi. Tinanong ko ito kung anong sadya niya. Binuksan ko lamang yung bintana ng sasakyan noon. Akala ko sirsat galit pero, "Kamusta na kayo? Ayos lang ba kayo?" Takang-taka ako noon. Bakit? Napakakaiba ng tanong niya at bakit nangangusta. Sabi ko wag siyang magbibiro. Para may kakaiba noon. "Huwag kayong kumpiyansa sa pinagkakatiwalaan niyo. Maiging palayasin niyo yan hanggat wala pang nangyayari. Gusto kong mangialam pero baka naman hindi kayo maniwala. Matagal ko nang binabantayan yan. Isa yung aswang." Ano? Aswang? Lasing ka ba? "Kayo na ang bahala. Basta nagbabala na ako Teka, pwede bang papasukin niyo ako sa bahay niyo? Huhulihin ko lang. At kapag may ginawang hindi maganda, papatayin ko." Isinara ko ang bintana ng sasakyan tapos umalis na ako noon. Parang baliw nga yung lalaking yon. Walang hiyang yan. Kaya pala iba ang pagbungad nito sa akin noon. Hindi pala matino. Oo, at nakakita ko ng aswang pero hindi naman siguro yun si Rowella Masyado ding malayo kung ganun siya, gawa ng mabaho ang aswang napakabango ni Rowella. Amoy halimuyak ng sampagita. Kagad namang binuksan ni Rowella ang gate noon nang bumusina ako. Sabi ko yung kababata niya nakita ko noon. Tapos may kung anong kabaliwang mga sinabi sa akin. Na yun nga aswang daw siya at binabalaan ako noon. Doon sinabi ni Rowella na alam ko na siguro ang rason kung bakit hindi sila magkasintahan. Ganun daw talaga siya. Ayaw niya umanong may naliligaw na iba kay Rowella. Pero ang tingin ni Rowella sa kanya ay parang kapatid. Dagdag pa ni Rowella, nilalayo daw siya nito dito sa amin. Kanina pa daw yung nakausap sila. Hindi niya daw pinapasok. Gawa nang baka may makakita. Nahihiya daw siya magpapasok kasi hindi niya naman bahay yon. Pinagkakatiwalaan siya. Hindi daw maganda tingnan ng ganon. Alam ko naman ganun ka kabait at mapagkakatiwalaan. Siya, sige, mamaya babalik din ako kaagad sa Lamay. Bakit hindi ka na lang magpahinga? Gabing-gabi na Tumango lang si Rowella tapos pumasok na ito sa loob nun. Hindi naman ako nagtagal. Matapos kong makuha ang damit para kay Lolo ay bumalik na ako. Pero noong makarating ako sa Lamay, nagulat ako, Sir Seth. Pinagkaguluhan si tatay. Nagwawala ito. Parang baliw. Umiiyak si nanay habang inaawat itong tatay ko. Ako naman ay lumapit sa kapatid ko. Takang-taka ako kung bakit nagwawala si tatay. Etong si Lolo, tatay ito ni nanay Kamag-anak namin to sa mother side. Sabi naman ng kapatid ko ay hindi niya daw alam. Inaawat niya yon pero kamuntikan pa siyang masuntok. Bigla na lamang daw nagtatakbo tapos suka ng suka. Tapos yun na, parang nabaliw. Hindi ako nagsalita. Tumulong na ako noon sa pag-awat. Wala din naman kasing lumalapit na iba maliban na lamang sa nanay ko. Ang medyo nakakatakot kasi dito, Sir Seth, ay merong baril si tatay na nakasoksok sa bewang niya. Hanggang sa naapula ito. Tapos ay bigla na lang kumalma at nagtataka ng mukha nito. Nagtatanong siya sa kung anong nangyari at bakit pinapalibutan siya. Lahat ng tao sa Lamay nagtaka. Sabi naman ni nanay na bigla na lamang nagwala si tatay.
Marami ang nakakita pero hindi naniwala si tatay noon. Kaya naman may iba nang nagpaliwanag na totoong nagwala ito. Hiyang-hiya si tatay. Hindi lang naman siya dahil ultimo kami noon apektado eh. Kinabukasan ay kaagad na pinasuri si tatay sa psychiatrist. Pumayag naman si tatay na walang reklamo. Pero wala daw problema sa katinuan. Ni-refer sa doktor sa utak. Kasi nga baka may barang dugo sa utak dahilan na hindi nagiging balanse niya. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng episode. Yun din daw ang hinala ng tatay. Doktor si tatay kaya nagdududa din siya na ganon. Naipasuri ito. Pero normal na normal. Hindi na pinasama si tatay noon sa paglibing kay lolo. Dahil nahihiya na rin si nanay. Ilang araw matapos ang libing Sir Seth, namatay si tatay. Doon mismo sa opisina niya namatay. Hindi ito nakauwi kaya pinuntahan ni nanay kinabukasan at nakitang wala ng buhay sa sariling opisina. Ni hindi man lamang napansin ito ng sekretarya niya. Gulat na gulat kami noon sa biglaang pagkamatay ni tatay. Walang sugat, walang bahid na inatake. Ni walang tinatawag na foul play. Yung parang namatay lang na walang dahilan. Ultimong sa autopsy walang nakita. Magpaganon pa man ay tinanggap na lamang namin ang nangyari nun. Hanggang sa may nakapagpayo. Isang matandang lalaki at ang sabi, dapat noong nagwala daw si tatay sa lamay ng lolo ay hindi sa doktor pinatingin, kundi sa isang albularyo. Dahil baka inaaswang daw si tatay. Sa mga sandaling yun ay nasa lamay pa si tatay noon. Gabi. Nasa may labas ako ng bahay. Ang daming tao pero ito lang matandang ito ang nakahatak ng atensyon ko. Tumabi lang ito. At magtataka kagawa ng hindi ko ito kilala. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun ay umalis din ito kaagad. Sinundan ko ito pero nawala. Pagkabalik ko naman ay may tumawag sa akin. Paglingon ko dito, yun yung lalaki na kababata ni Rowella. Lumapit ako. At yun ay nagpakalala na siya. Romulo daw ang kanyang pangalan. Yung kausap ko daw na matanda ay tatay niya. Albularyo yon at alam noon na hindi pangkaraniwan ang nangyari sa tatay ko. Ultimong doon sa lolo ko, hindi din umano pangkaraniwan. Ang dahilan umano nito, aswang. At ang aswang nga na yun ay walang iba kundi si Rowella. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Yung nakita mo akong humarang sa daan, hinadlakan kita noon kasi nga may gagawin sa'yo si Rowella. Kung wala ako doon, patay ka na dapat. Tsaka hindi doon nakatira si Rowella. Daanan lang yun bilang aswang. Gulat na gulat ako noon. Takang-taka. Ang hirap mo paniwalaan. Dapat nagpaliwanag ka ng maayos nun. Masyado kang misteryoso. Parang ikaw pa atang aswang eh. Linlang lang yung nakita ko sa ibabaw ng duldul. Anak ka ng tipaklong ka. Ang diin ng pagkakagayuman niya sa'yo. Yung nakita mo sa ibabaw ng puno, siya yun. Patungan niya talaga yan. Noon pa niya patungan yan. Nasusubaybayan niya kayo noon pa. Kaya alam na alam niyang sistema ng bahay niyo maging mga ginagawa niyo at mga plano. Hindi ka ba nagtaka? Bigla na lang siyang dumating. Nakita na kita doon sa may parke. Sinusundan ko noon si Rowella. Alam mo kung bakit? Sinusundan ka din niya. Nahanapan ka ng kahinaan. Madali niyang namanipula ang kaisipan mo at dahil wala siyang magawa sa'yo dahil nakabantay ako. Yung batang tinira niya. Yung palaboy. Patay yung batang yon. Dagdag ni Romulo. Huhulihin niya si Rowella pero kailangan daw ng tulong ko. Kailangang malinlang din si Rowella nang mahulog ito sa isang patibong. Basta maniwala daw ako dahil kung hindi ay may susunod na mamamatay. Isang uri si Rowella ng aswang na hindi kumakain ng karne. Pero kumakain ito ng kaluluwa ng isang tao. Napapahaba daw ito ng buhay ni Rowella.
Tama si Romulo, iho. Tama ang anak ko. Si Rowela ay mas matanda pa sa akin yan. Noon pa yan nabuhay. Kung tutuusin ay kumakain naman talaga ng sariwang karne si Rowela at sariwang dugo pero nakikibagay kaya napipilitan siyang kumain ng kinakain ng tao. Para iwas na rin malaman na aswang siya. Napapanatili niya ang kanyang anyo at kagandahan dahil nga kaluluwa ng tao ang kinakain niya. Kubot yan si Rowela, iho, kubot! Sabat ng matanda. Nasa likod lang pala ito ng puno. Nakikinig sa mga pinag-uusapan namin ni Romulo. Labag man sa akin ang gustong mangyari ng mga ito pero wala akong magawa kung hindi ang bigyan ng pagkakataon. Subukan, hayaan at kung ano-ano pa para lang makumbinsi talaga ako. Sabi ko antayin lang na malibing si tatay. Pagkatapos noon ay papasukin ko sila sa loob ng bahay. Walang ibang makakaalam nito Sa ngayon, dapat nasusubaybayan ka ni Rowela Pero may ginawa si tatay sa'yo nang lumapit siya kanina sa'yo sa loob. Tinago niya yung presensya mo para malaya kaming makipag-usap sa'yo nang hindi niya namamalayan. Matapos ng libing, sinakto ko noon na wala si nanay at ate. Na nagtungo ito doon sa bahay ng mga abuelo ko kasi nga may inaasikaso pa. Pinapasok ko ng bahay si Romulo. Si Romulo lang. Walang tatay niya noon. Tsaka masyado na umanong matanda ito at baka hindi pa makayanan ng aswang. Gabi noon. Pasado 12:00. Tiniyak ko munang abala si Rowela. Tapos pinasok ko ang silid niya at kinandado ang bintanang grills. Nang makita nito si Romulo sa may sala, bigla na lang tumalon ng mataas si Rowela at nakarating kaagad doon sa ikalawang palapag. Doon ako nakumbinsi. Tama si Romulo. Nagkukumahog kami noong paakyat. Sabi ko kay Romulo ay walang matatakasan si Rowela kasi nga sinara ko ang bintana niya. Pinwersa namin ang pintuan. Bumigay ito. At doon ay nakakawindang ang bumungad sa akin. Nasaan yung aswang si Rowela? Sobrang bantot sa loob ng silid. Ang buhok niya ay umaabot sa kisame. Nakatayo na naglalaro sa ere. Napakahaba. Dumadampi pa ito sa balat ko na parabang mga karayom. Walang ano-anong sinunggaban ni Romulo. Kitang-kita ko na nagbuno sila. Napakalakas ni Romulo nun. Pero mas malakas si Rowela. Doon lang ako sa may pinto kasi nga baka bigla na lamang akong sugurin ng nilalang na yon. Kinakasuklaman ko ito. Galit na galit ako pero umiiwas pa rin kasi malakas Basta, nagkanda sira-sira ang mga gamit. Basag ang salamin. Tumba ang aparador. Nagtatalsika ng mga dugo. Naglabas ng patalim itong si Romulo. Hanggang sa napuruhan ata niya ito at napaatras nun. Nag-anyong tao pero hindi na singganda ni Rowela. Napakatanda na nito. Napakahaba ng baba na parang hukluban. Napakaitim din ang mga mata. Tao na siya pero ganun pa rin kapangit. Pero nagbago Naging maganda na ito. Naging si Rowela ulit. Sa punyang dibdib tapos nakaangat ang kamay at nagmamakaawa na siya wag siyang papatayin. Sabi naman ni Romulo ay mula pa sa mga ninuno niya ang pag-antabay kay Rowela. Wala sa angkan niya ang nagkaroon ng pagkakataon dahil sobrang ilap nito. Pero ngayon ay hindi na siya nakakatakas pa. Hindi niya kaaawaan ang halimaw na may marami ng kinitil na buhay. Dinaganan niya si Rowela. Pinugutan ang ulo. Dito ay tuluyan ng naging matanda ang mukha ng babae. Inangat pa ni Romulo ang ulo nito. Nakalabas ang dila at ang itim ng dila nun. Maya-maya ay dumating sila nanay at ate. Gulat na gulat sila pero ipinaliwanag ko na si Rowela ay isang aswang. Na ito ang pumatay sa tatay at lolo. Naniwala naman kaagad sila dahil nga nasaan yung pangit si Rowela nun. Si Romulo na ang nagpatuloy sa pagpapaliwanag para tuluyang makumbinsi ang mga ito. Hindi ko talaga lubos na inakala na sobrang laki ng pagkabaliktad ng kwento ko. Ultimo sila nanay gulantang na gulantang
Yung tipong napakaraming palaisipan tapos ang salary nitong kausap pa palagi. Nagpakasalamat ako kay Romulo. Labis-labis na pagpapasalamat kasabay ng paghingi ng pasensya. Isang manunugis ng aswang si Romulo. Siya ang huling bantugan na tahimik lang na pumapatay ng mga aswang. Walang nakakaalam ito kaya hindi siya tanyag. Hindi din kasi mayabang. As in, pitik mingaw ang diskarte at napakamisteryoso. Sa farm inilibing si Rowella. Sinunog muna ito para madali lang kainin ng lupa. Itong si Romulo, marami akong kwento na ibabahagi sa inyo patungkol sa kanya. Naging kaibigan ko yon. Bata pa lang ay manunugis na ito ng aswang. Kasama siya lagi ng tatay niyang si Mang Tading. Inaantay ko pa yung kumpirmasyon niya kasi nga nakakahiya naman na ibahagi dito kaagad at totoong personalidad ni Romulo ang pangalang ginamit ko. Ang aral sa kwentong ito, Sir Seth, huwag magtitiwala sa kahit sino. Huwag magpapaakit sa kahit gaano pa kaganda at kabango. Dahil malay nyo, ang taong yun pala, may motibo. Dalang-dala na ako ng Sir Seth. Kaya tuwing sa naaalala ko ang halimuyak ng Sampaguita, lagi kong naaalala si Rowella, ang mapagpanggap na katiwala.